Wala nang ibang aabala sa'yo. Hindi mo na kailangang makipagrelasyon sa masamang babae na iyon. Ang ganda noon. Pinapakinggan mo siya sa telepono. Hindi ko kaya makinig. Ngayon hiyas ka. Diyos-Diyosan. Kung gusto mong sabihin na siya ay Diyos-Diyosan, talagang mukha siyang Diyos-Diyosan. Hindi ako naniniwala. Wala talagang taong ganun. Natatakot ka lang kay Kuya Jihan. Akala mo hindi ka malinis. Kaya mo sinasabi yan. Parto. Tuwing nagbabakasyon ka. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang tinusok ang puso ng isang kutsilyo, pero hindi na matiis ng tao? Parang hinihiwa araw-araw at gabi-gabi na pagpapahirap, ipinapapunta ang isang tao sa 18 antas ng impyerno. Tungkol naman kay Yanyan, sa usapan ninyo ng nanay mo tungkol sa bayad pinsala, sabi ni Yanyan, kung gusto nyo magpanggap, walang problema, sasamahan kayo niya hanggang sa dulo. Sa katunayan, yung maliit mong kasintahan, ay hindi nagkulang sa pag-iwan ng ebidensya ng iyong pagtataksil. Ayaw mo rin naman, na magkaroon ulit ng isang charity dinner, tama ba? Kailan niya ito natuklasan? Anong nangyari? Ngayon, nakakaramdam ako ng pagsisisi sa kanya. Ayaw niyang makipagtalo kay Gu Qingtang. Gusto lang niyang mapalaya ka mula sa kanyang mundo. Binenta niya ang lahat ng nakaraan sa pagitan natin. Sa pagitan namin, binenta niya ang singsing ng kasal. Sinunog din niya ang mga larawan ng kasal. Sabi niya sa akin, sinunog niya ito sa harap mo, para sabihin sa sarili niya, huwag na siyang babalik. Anig lang nakinig. Sa mapang-akit na salita ni Vice President Zhu, naisip ko lang na mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Anong sinasabi mong patawarin o hindi? Yung nangyari kagabi. Talagang madaling malinlang. Kung may sisihin, sa kay Vice President Zhu, sa tuwing nagkukunwari siya ng sobrang galing. Direk An, lagi ka namang mapagkalinga, hindi ito ang iyong kasalanan. Maraming salamat kay Sekretarya Wen sa pag-unawa. Talagang nakakahiya ako. Sa tingin ko, mas nararamdaman kong hindi ako angkop, manatili dito. Sa pagkakataong ito, nakamit mo ang tagumpay. Pero ganito delikadong bagay, hindi na dapat maulit pa. Binabayaran kita. Hindi naman po magagawa ito para sa babaeng si Wen Jian. Sinaktan mo si Tang Tang. Si Jian ang asawa ko. Hindi ko papayag ang masaktan siya. At saka, nanay, yung mga ginawa mo noon, ako pa rin. Ngayon, nagdiborsyo na sila. Ikaw pa rin dito. Naipagtatanggol siya na mabuksan ulit ang sugat mo. Wen Jian, hindi ka naman siguro nagpa siya na mag-leave ng ilang araw. Nang sadya, di ba? Paano naman mangyayari yun? Bakit hindi ka nalang umupo sa bahay? Bakit ka pa sama-sama sa mga ganitong salo-salo? Bakit hindi mo nalang itigil ang pagiging sekretarya ko? Maging ninuno ko na lang. Mukhang may potensyal ka naman dito. Pasensya na. Dahil nasaktan ka. Para sa kumpanya. Sasagipin kita muli. Kung may susunod pa. Hindi na kita tutulungan. Alam ko. Pangulo, napakabait mo talaga. Sobrang parang siya na ang muling pagsilang ng isang lalaki na bodhisattva. Tiyak na mag-aalay ako ng insenso para ko. Kinuha ang lahat ng para sa'yo. Hindi ka ba matatakot sa akin? Magiging masamang espiritu ka para hanapin ka. 8mph. Kung magiging masamang espiritu ka nga, hahanap ako ng albularyo para hulihin ka. Tapos ipapakita ko sa'yo kung paano ako kasama si Kuya Jihan, na palaging magkasama sa kama. Ang bata mo talaga. Sandali, sinasadya mo yan. Nagtatagal ka lang dito, ha? Iniisip mo pa na may darating na tutulong sa'yo. Huwag kang mangarap. Walang iisipin na pupunta dito. At hindi rin sila darating dito para iligtas ka.